Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this hour of please start. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 29th regular session is now called to order. Roll call, please. The honorable members of the Sangguniang Panlungsod, Honorable Kathleen Cipriones, Honorable Marca Espilwan Singh, Honorable Maria Concepcion Hernandez Piloso, Honorable Aris Manuel Mendoza, Honorable Joey D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pacinta Esliviste, Honorable Leonilo A. Catipon, Honorable Donato Ominato, Honorable Donato Atmosfero, Honorable Fermilio I. Macasay Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso for our information. Talaga patay pinatapos sa ano. Lagay po natin ang ating mga sarili sa bawat presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang naming makapangyarihan, hinihigil po namin ngayong araw na ito na kami po ay iyong pagpalain, kami po ay inyong gabayan, kami po ay inyong basbasan, kami po ay inyong tulungan, upang lahat po ng aming mapagtatalakayan sa araw na ito ay para po sa lalong ikalalakila at ikalaraman ng iyong pangalan. Kasama po ng aming mga kapatid, si Iglesia ni Cristo na nagsaselebrate ng kanilang ikasandaang taon sa denaryo. Ganun din po ng aming mga kapatid na Muslim na nagdiriwang din po ng kanilang Idil Fatir. Kami po ay lumutulog sa iyo at kami po humihingi ng bendisyon para po sa ipagkakaisa ng aming Panginoon. Hihingin din po namin na basasan din po ninyo ang aming Pangulo sa kanya pong pagbibigay ng kanyang State of the Nation Address. Ganun din po ay basbasan niyo po ang aming pong bansang Pilipinas para po sa aming pong kapayapaan at pagkakaisa. Sabay-sabay natin dasalin papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Please remain standing for the singing of the national anthem. Nakakita mo sa akin, nag-inspire. Reading of the minutes of the preceding session, the Honorable Maria Concepcion Hernandez Veloso is recognized. Thank you, Mr. Chair. Considering that we all have a copy of the minutes of the previous session, I move that we dispense reading and the same be considered as approved. Any second to the motion? Seconded by the Honorable Mendoza. Discussion? Objection? Hearing none, the minutes of the last session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Pua is recognized.
Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat ng ating mga bisita. Hinihiling ko po sana na pansamantala munang ma-defer itong committee report ko dahil po meron po mga katanungan pa na hindi po nasagot at may iba pang concerns. There's a motion for deferment. Any second? Seconded by the Honorable Monte Alto. Discussion? Objection? Hearing none. Committee, ano ba? The Honorable discussion? The Honorable Katipon is recognized. Mr. Chairman, I'm very eager to know the reason of the Chairman of Committee on Land Use. Why this Sunrise Point subdivision, final subdivision plan analysis on committee report number 2040-034 ay dinideferred po ng ating mahal na chairman. Yan, si the member of Honorable the... Raul is recognized. By the authority of the chairman, Mr. Presiding Officer, ito po kasing Sunrise Point ay hindi pa natin ma-distinguish talaga kung saan nila padadaanin ang tubig baha nila. Alam pa naman po natin na sa ngayon ay problema ng lipa itong mga dinadaluyan ng tubig baha. Marami po ang bumaha ngayong nakaraang bagyo na hindi inaakala na bumabaha na doon sa kanilang lugar. Kaya naman po ngayon ay in-advise din natin ang chairman ng ating nasabing komitiba na bago tayo mag-approve ng mga final subdivision plan ay ito ay ating screen maigi kung saan pupunta ang tubig baha, kung ito ba ay itatap sa National Highway o may sariling creek na pupuntahan. Napaka-importante po nito mga bagay. So maganda ho yung pagkakapunan ng committee. Ang akin lang ho sana sa chairman at sa committee, kung ito ho ay inyong uling i-reconsider for the committee report, ay magpatawag ho kayo ng isang public hearing. Public hearing na included the DPWH, ang atin hong mga mamamayan ng Barangay Inisluban, Bugtong at Marawoy, pati na ho ang ating mga mamamayan. Yun nga ho, yung 20% ho, ang importante ho dito yung 20% na low-cost housing dito sa development plan na ito. So, ngayon ho, nakita ho natin na ang dahilan ng kaya ho ninyo hino-hold ang inyong committee report, Mr. Chairman, ay dahil ho doon sa pag-aalala nyo kung sa padadaanin ng baha. So, mas maganda ho, isa lang ho ito sa isang public hearing, konsultahin natin ang taong nayon ng Inisluban, Bugtong, Marawoy, Plaridel, San Lucas, at ang DPWH. At pag ito ho ay nagkaroon ng failure sa tinatawag ho nating pagdaloy ng baha ay walang pupuntahan, ay siguro naman ng chairman ay gandang gumawa ng isang revocation na reclassification ng Sunrise Point subdivision. Salamat po. Any further discussion? Objection? Hearing none, the motion for deferment is hereby approved. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day. Number 1, request of the City Mayor for the concurrence of appointment of Engineer Roldan L. Lopez As city, ba niya? as City Government Department Head 1 or City Engineer. Refer to the Committee on Good Government. Number 2, request of the City Mayor for the concurrence of appointment of Dr. Armando S. Mendoza to the position City Government Department Head 1. Refer to the Committee on Good Government. Number 3, request for the approval of the MOA made and entered into by and between the National Bureau of Investigation and the Lipa City Government. Refer to the Committee on Good Government. Number 4, reclassification request from residential to commercial use of Colonel Ronaldo S. Diego. Refer to the Committee on Land Use. Number 5, reclassification request from agricultural to commercial use of Mr. Henry Mercado. Refer to the Committee on Land Use. Number 6, monthly report of assessment for the month of June 2014. Noted. Resolution and ordinances for third and final reading. Privilege. The Honorable Linatok, the Honorable Lalawan Singh is recognized.
Salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating po lahat. Mr. Chair, noong pong last week ay naranasan natin ang hagupit ng bagyong Glenda. Sa ating lungsod, marami po ang naapektuhan dito sa ating mga kababayan na kaagad naman natin inaksyonan noong tayo ay nag-conduct ng special session noong pong July 17. Nadeklara po ng Sangguniang Panlunsod ang ating bayan bilang under state of calamity at nag-release ng Quick Response Fund para sa ating mga kababayan. Na ito po ay ibibili ng relief goods, yero, plywood at mga pako. Pero may mga nakakausap po ako sa ating pag-iikot sa mga barangay na ang mga yero at plywood ay hindi pa daw po naibibigay ng City Hall. Ganon din po, may mga narinig po pa ako na chinecheck daw po ang bahay at kapag nakakabit na o kaya po ay naayos na ito pong kanilang bahay ay pinapatamaan lang ang gawa para wag silang mabasa sa patuloy na pag-ulan, ay hindi na daw po bibigyan ng yero o kaya plywood dahil nakatayo na ang bahay na kung atin pong iisipin ay mali. Makikita po natin na pinagdugtong-dugtong na nila ang gawa ng bubong nila para pansamantala ay may protection sila sa init o ulan. At dahil sa kahirapan ay umaasa sa kung anong tulong ang may pagkakaloob ng ating gobyerno sa kanilang talagang masasabi natin na nasalanta ng bagyo. Tinawag po natin na Quick Response Fund yan para mai-release at may tulong natin yan agad-agad sa pangangailangan ng taong bayan. Baka po mamaya ay nagawa na lahat ng bahay ay wala pa rin po tayong nagagawang aksyon. Mr. Chair, may refer at may patawag po sana ito ng appropriate committee sa lalong madaling panahon. Ganun din po ay para makahingi tayo ng update sa kinakaukulan sa status ng lungsod after 2 weeks ng pagdaan ng bagyong Glenda. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Referred to the Committee on Public Safety. Wala po. The Honorable discussion. Maganda ho yung binuksan ni Mr. Chairman, ni Consiel Makmak. At gusto ko lang malaman kay Consiel Makmak, sino ho yung nag-identify ng halimbawa yung ginawa yung sample na ang isang bahay na ni-repair lang ng kanilang tumitira dahil sa kailangan dahil mababasa sila, ay sino ho pumunta na nag-inspection ho sa kanila para sa... Sa tutusin po, Mr. Chair, ito po yung mga nakakausap natin sa mga barangay. Umaasa po sa atin ng tulong galing mula sa atin, sa gobyerno. Kaya po nabuksan ko to dahil ito yung madalas nangyayari. Ito ho napapansin ho. Siyempre po, Mr. Chair, nung dumaan ng bagyo, nawala po kanilang yero, naggawa agad tayo ng response agad para matulungan po natin itong mga bagyo, itong ating mga nasalanta ng bagyo. So, ang pansamantalang ginawa ng mga kababayan ho natin is yung pansamantalang yero, pero ang ginawa ho ng mga taga-gobyerno ho ay... Sino hong taga-gobyerno? Anong department to para ho? Siguro po, ang masabi ko yung nagbibigay ho ng mga nagre-release ng yero, ng plywood. Mr. Chairman, kasi gusto ko ho malaman kung yung gaho. Kasi ho nung isang araw, nung last Monday, nag-report ho dito ang DSWD at gusto ko nga hong batiin ang miyembro ng Sangguniang Panlusod na nung araw mismo ng bagyo, Miyerkules ng madaling araw, Huwebes, nagpatawag agad ang Vice Mayor ng isang emergency o special session, kung natatandaan nyo, at kayo nag-appropriate ho ng quick response na 18,070,000. At sa pangunguna nga ho ng Vice Mayor at lahat ng mga kasama konsihal, ay ito ho'y naganap ang isang session. At Lunes, inimbita ho natin dito ang CSWD. Tama po. Na doon ho sa base ho sa kagustuhan ng Sangguniang Panlunsod na ito ibibili ng yero, bigas, at saka mga ilang gamit pa, kahoy para dito sa 18 million.
ay sinabi ho ng CSWD, kung natatandaan nyo dito ng na may 3 milyong mahigit na ang kanila na nagagastos, utang nila at ang magiging kabayaran ay yun yung ina-appropriate pa natin sa calamity fund na 18 milyon. Ang amin ho dito, gusto ho nating ma-identify talaga anong departamento kaya nag-identify. Kasi ho, baka ho ito nakausap lang na isang personnel na walang representasyon ho sa departamento. Kasi ho, kung hindi ho natin tutukuyin kung sino yung nag-identify, ay hindi ho natin mahirap po tayo mag-committee hearing. Kung talagang CSWD nag-identify, ay di sabihin ho natin din, siya ho natin ipatatawag uli. Dahil noon hong nakaraang linggo, mismong sinabi ho at kinwestiyon ho ni Konsehal Bibong Mendoza, ang CSWD, kung paano yung mga bigas, bakit kayo na agad kabilis? Ano ho naging sagot ng ating hepe ng CSWD? Ginagamit nila ito noon pa sa barangayan. So nagko-conflict na ho sila. Ngayon, kundi yan ho sa ating yan, na may mga kabarangay ho tayo na po pwedeng magsabi kung paano ho talaga pinipili ng mga taga-CSWD ang pag-identify ho. Ito gahoy, binaypas nila ang kapitan o sila rumekta na lang ho sa tao. Dahil importante ho, sa sinabi ho ng ordinansa na resolution ho ninyo doon ho nung emergency o special session, sinabi ho ninyong ang requirements natin ay padaanin sa kapitan. Ang pag-identify ho ng mga dapat ho nating pagbigyan ng tulong. Ngayon ho, kung ang CSWD hindi ho dumadaan sa kapitan, nagbabiolate na rin ho sila. Sapagkat ang pwede naman ho mag-identify talaga diya sa barangay, ang una-una, ang barangay official sa pangunguna ng kapitan. At nahingi pa nga ho tayo dito ng ilang pumunta na certification ng kapitan na yung lugar na yon o yung bahay na yon naging biktima. Kung ang CSWD nagko-conflict ho diyan, ay magkakaroon nga ho tayo ng problema. So pakitukoy ho kung ano talagang departamento ho itong. Kung CSWD, edi wala man hong masama na tayo mag-query ho sa kanila. Salamat Mr. Chair, ganoon din po ang aking nais malaman, maimbestigahan ho kung sino ho nagpapamigay ng mga goods, mga plywood, mga pako. Gusto ko rin ho malaman, kaya ito pina-refer sa nararapat na committee ay para maimbestigahan po ang ganitong sitwasyon po. So the matter is likewise referred to the Committee on Good Government. The Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga ho sa lahat po ng naandito. Gusto ko lamang pong sagutin na rin po at sundan na rin yung sinabi ho ng ating pong dalawang konsehal, ni Konsehal Makmak at ni Konsehal Nilo ho. Kasi ho, ang narinig ko po sa kanya kanina ay kung sino pong mga departamento ang nakakaalam ng pamamigay. Yun po ang pagkakasabi niya kanina tungkol sa mga yero, tungkol sa mga kahoy, tungkol po sa mga bigas. Siguro ho ay pareho kami ng naririnig ni Konsehal Makmak na ito po ay dumadaan po sa isang screening. Hindi nga lamang po natin alam kung ano hong ahensya ng pamahalaan ng lokal na gobyerno ng lungsod ng Lipa, kung sino ho ang namamahala diyan. Kasi ho, ang sabi ho, meron hong mga nag-i-inspeksyon na DSWD sa mga ibang barangay. Meron din naman po nagsasabi na hindi na po dumadaan doon ang DSWD at hindi na ho na-inspeksyon. Siguro pareho kami ng nakakarating po sa amin na ang sinasabi po ay hindi ho lahat bibigyan ng yero pagka ito ay gawa na at naikabit na o kaya napagtama-tama na. Kasi talaga ho ang mga tao, talaga ho ang unang gagawin pagka ho nadala ang bubong, lagi hong maghahanap ho ng paraan na matakloban yan. Kasi po, sila, dumarating ho uli ang mga tag-ulan, dumarating ho uli ang malalakas na hangin, ay alangan naman hong pabayaan ho nila na wala hong takip ang kanila hong bahay, na wala hong bubong ang kanilang bahay. Talaga pong ang unang gagawin nila ay magkameron ho ng masisilungan ang kanilang pamilya, ang kanilang mga gamit na maisasalba ay isasalba po nila. Siguro ho ay hindi na po dapat lamang isang departamento ang ating pong tawagin, kundi magkameron na po tayo ng isang malawakang pagpapatawag ho sa lahat ho ng nakakasakop o lahat ho ng connected sa atin pong disaster, sa atin pong kalamidad na nangyari ngayon.
siguro rin ho, Mr. Chairman, kung mamarapatin po din ninyo at mamarapatin din po ng chairman ng ating committee, ang ating pong gawin na lamang ay isa hong malaking pagpapatawag na committee as a whole na ho at ang buong sangguniang panlunsod na ho ang siyang tumingin o maghawak ng komitiba pong ito at para ho lahat ho nandoon kung meron hong mga katanungan, kung meron hong gusto hong iparating ang ating pong mga konsehal ng bayan, ay siguro mas maganda ho na nandun na ho lahat. Siguro mas maganda rin, ipatawag na rin po natin ang mga barangay na naapektuhan. Ibig sabihin po niyan ay ang 72 barangay na lungsod ng Lipa na mga kapitan ay atin na rin pong isama dito pag tayo nagpatawag ng committee hearing para humarinig naman din natin sa kanila kung ano po ang nangyayari, kung ano po ang nagiging mekanismo ng pagbibigay po ng tulong ng ating pong lungsod. Kasi ang gusto po natin dito, ang gusto po ng city government ay lalong makarating ho sa kanila ang tulong na ginagawa ho natin. Kaya nga ho tayo ay nagkameron kagad na special session, nag-approve ho tayo ng malaking pondo at yan naman po palagay ko ang intention din po ng lokal na gobyerno. Pagtulong-tulungan po natin, tayo ho ay magkameron na ho ng isang malawakang committee hearing. Imbitahin ho natin lahat ng departamentong nakakasakop, pati po ang mga kapitan ng barangay na alam naman po natin na ang 72 barangay ay siya pong naapektuhan. So, Mr. Chairman, I move that we have a committee as the Sangguniang Panlunsod create a committee as a whole to further study the effects of the calamity and more to appropriate, if ever, in aid of legislation, Mr. Chairman. The Honorable, sige po. Mr. Chair, una-una ay kapasalamat ako kay Konsehal Bibong, Konsehal Nilo Katipon. In addition po, Mr. Chair, alam po natin nung tayo July 17, nagsa din po tayo ng dalawang requirements lang po. Isa po doon ay picturean po ang mga bahay na wala ng bubong, na wash out po. So, ang isa pa po narating na balita po sa akin is sa ito kahit ho na picturean po ng ating mga kababayan, ay at nakita ho ng yung department na mismo nagsasaayos ho at nakitang buo na ho, ibabaliwala po yung picture. So, in addition na po yun sa aking privilege speech po. Yun lang po, Mr. Chair. Maraming The Honorable Makasayat is recognized. Ano ba pare? Privilege? That's yun. Magandang umaga po, Honorable Chair. So siguro po gusto kong bigyan ho ng kalinawan lahat ho ng mga nangyayari ho ngayon dahil siguro amongst councilors po, sa akin ho kasi nakikipag-coordinate lahat ng mga iba't ibang ahensya ng atin ho sa city government dahil po sa mga kapitan ay para po maipabot ho sa mga kapitan yung ating mga pangangailangan. Unang-una po siguro, umpisahan ko sa simula as regards dun sa identification. Doon po, natatandaan ho natin nung tayo nagkameron ng isang special session na paano ho ma-identify kung sino yung mga bibigyan ho ng mga tao. Doon ho ay ating yung iniutos na tayo ating pipicturan ang ating pong mga lahat ng bahay at ililista ho. Yung po yung ginawa po namin, pinadaan po sa ating opisina, sa ating office ng ABC, in-announce po natin sa ating mga kapitan. At syempre ho, yung mga kapitan ho, binigyan ko pa nga ho ng deadline para ho maipasa ho lahat. Although meron nung ilang nagka-problema, noon nga hong isang araw ay ako yung nagpatawag ng meeting ng mga kapitan at nandun pa rin ho nagmasid si ating Vice Mayor Eric Africa para ho sa updates ng ginagawa ng CSWD para nga ho dito sa ating relief operations na ginagawa. Doon ho sa ating pag-identify ng ating mga iba't ibang bahay, pinicturean ho natin yan. Meron ho lang siguro na babalitaan, tama ho ang ating mga konsihal, na bakit yung iba hindi pa nabibigyan. Although yung initial report sabi daw sa atin ay nabigyan na, pero na-resolutionan din ho nung pag-meeting na yon kasi ho nagkaroon ng problema, ay sinisigurado po kasi ng ating CSWD na yung mga pagbibigyan ng mga tao ay yung tama talagang tao. Meron ho kasing ilang mga barangay na hindi ho kagad nakapag-submit. Siguro yung kung halimbawa ngayon nag-submit ang ating ilang mga majority of the barangay, yung iba ho 5 days after pa nag-submit ng kanilang mga listahan. So alam naman ho natin dito ay
ang ating mga supply, i-bulk ho yan inilalabas. Kung siyempre, kung sino ho yung unang mga lumapit, ayun ho muna yung mga nabigyan, pero yung mga hindi agad nakalapit, hindi ho nabigyan. Pero nung sa meeting namin, na-identify po natin ang ating ho lahat ng mga barangay na hindi binigyan, di ginawa naman ho ng paraan at pinadalhan na po nung sa ating mga bigas, ganyan mga problema. Ngayon ho, matuloy po tayo doon naman ho sa pamimigay ho ng yero, doon sa ating pina-identify. Ngayon po kasi ang budget ho natin 30%, if I'm not mistaken, 30% of the disaster fund, that would only amount to 18 million. Ngayon po, sa kasamaang palad po, ay hindi ko alam kung anong polisiya, ito ay pwede rin ho ikumpirma ng ating pong sanggunian, ay pati ho kasi yung mga budget ng barangay sa mga disaster fund, ay hindi ho lahat pinagagastos ng ating COA. Noong una nga po, ang sabi sa amin, 50% lang ng 18 million ang pwedeng gastusin for this disaster. Pati ho dun sa mga barangay, yung mga disaster funds sa lahat ng barangay, 50% lang. Ngayon po, ang alam ko po yung nakikipag-negotiate ang ating ehekutibo na kung maaari naman sa ating COA, wag naman 50% lang. Kasi ako ay meron ho ditong rough competition. Ang atin pong mga pamilya na apektado, I think 18,000 yung reported. Ngayon po, sa 5,000 po lamang na pamilya, bigyan ho natin ng tiga-4 na yero. Tiga-4 na yero, minimum na ho 500 lamang po. Ang pagpalagay natin 500 pesos lamang ang isang yero per piece. Ay, sorry. 5,000 times 4 times 500, 10 million na po. Kung papansin nyo, 5,000 pamilya pa lang yan. 18,000 ho yung affected. 18 million, hindi pa nga lahat ito ipinagagasto sa atin, ay talaga pong hindi mabibigyan ng lahat. Hindi ko po pinagtatanggol yung ating pong nasa mga ahensya, pero we are limited by our budget. We have budget constraints na hindi ho talaga natin, hindi lang naman ho yero ang ating pinamimigay. May pagkain pa tayo pinamimigay. Yung iba, nagre-request pa ng power saw. Ako po kaya ako nasasabi ito kasi nagpapatulong ho ang mga kapitan sa akin sa paglalakad ho diyan. At nagre-request po sa ating CSWD dito po sa lahat. Tingin ko po kasi tama po na ating pinupuna pong lahat at tama ho we should be vigilant as to how we are spending our funds. But we also should remember na we have budget constraints. Hindi ho natin talaga mapagbibigyan lahat. Ngayon po, doon po sa nabalitaan na tama ho, hindi nga ho lahat magbibigyan kasi kita naman ho natin ng budget kahit pag tigit-tigisahin ho natin ng yero mga yan sa bawat pamilya, hindi pa rin aabot doon sa 18,000 families. Considering na may bigas, bibili ng power saw, bibili pa ng yero, hindi lang naman ho yun yung pangangailangan po natin. So we have that to consider. Ngayon po, ano po yung ginagawa? Kasi pina-coordinate po sa akin ng CSWD, anong ginawa? Noong kinuha ho yung ating lahat ng mga pinagpipicturan, ang ginawa po ngayon, ang naging instructions po, naggumawa ho ng 5 sub-committees ang ating disaster committee. Hindi ko po lang alam kung alin yung departamento yung napa-assign sa North, South, East, West, and Urban. Yung pong doon po sa pagdi-differentiate po, doon po sa iba't ibang committee ba ho na yon, ang nangyari ho, yung mga ipinasa ng mga kapitan, ng mga listahan, inassess po ngayon ho nila lahat. So hindi ho natin masasabing hindi ho dumaan sa mga kapitan kasi initially, yung mga listahan ay sa amin po nanggaling lahat kasi ako mismo, nagpasa din ako. Kasi apektado rin ho ang aming barangay. So pagkapasa ho namin yan, inassess po nila ngayon, hindi ko lang po alam kung dumaan sa kapitan for the assessments. Ang problema po kasi inassess po nila at in-identify nila kung sino ba yung poorest of the poor granting the budget limitations. Kasi kung para mabigyan ng lahat ay mas pinarioritize po allegedly ng ating pong disaster committee yung talagang hindi ho yung wala na ho talagang kayanan. Kasi I don't know if this is their logic behind this but for me it's logical. Doon po sa mga tao, doon sa mga bahay na nakapagkabit agad, nakabili agad ng yero, ibig sabihin, hindi ho sila yung mga pinaka-nangangailangan. Although lahat ho tayo, hinaamin naman ho natin, halos lahat tayo ay naapektuhan dito po sa ating kalamidad. Pero syempre, we have to set kung saan po yung differentiation doon sa mga kaya agad na tulungan ang kanilang sarili at doon sa mga taong hindi pa ho kayang tulungan sarili. Siguro magkakaroon na lamang ng mali pag yung identify nila, yung hindi na talaga kayang tulungan ang kanilang sarili, ay hindi pa natin mabibigyan. So siguro ako, I would be one questioning them na bakit hindi yan binigyan? Yan nga yung mga nangangailangan sa kanilang barangay.
But then, ako po siguro hindi nga ho sa pinagtatanggol ho sila, pero kita ko naman, pag yung mga kaya na agad na matulungan yung kanilang mga sarili at naipagawa ang lahat, I don't know if I'm right, di pwede naman ho natin pag-usapan at ipatawag sila. Thinking pag natulungan, tulong na rin ho yun dun sa ating budget limitation na kino-consider. Yun lang po, Mr. Chair. Si Honorable Monfero is recognized. Good morning, Mr. Chair, at sa lahat po ng ating mga kasamahan ditong konsyal at saka ho sa ating mga bisita. Lahat naman ho tayo dito, ang tingin ko lahat ang pinupunto ay tulungan ng ating mga kababayan. Kaya lamang po ang aking hinihiling sa ating lahat, wag ho nating iligaw ang isipan ng ating mga kababayan dahil lamang po sa pansariling interes. I'd mention this kasi po kung tayo ay gagawa ng mga bagay na ililigaw pa natin yung katotohanan, ay hindi ho tayo nakakatulong. So alam ko na lahat dito na nagsalita, ang pinupunto ay tulungan ng ating mga kababayan. At narinig naman ho natin ang sinabi ng ating ABC. Yan ho ang totoo, yan ho talaga ang nangyayari. Bagamat may mga balita tayo, informasyon na naririnig, pero ang katotohanan ho ay yung sinabi ni ABC. Tayo ho mismo dito sa Sangguniang, alam natin kung magkano ang in-approve natin na amount. At nakakalungkot lamang po dahil ang COA ay nagbigay ng amount na pwede lang natin gamitin ay kalahati ng 18 million. So with this, ay sana po tayo lahat ay unawain natin, paliwanagan natin ang ating mga kababayan na hindi naman talaga kakasya yung amount na in-approve natin nung nakaraang special session. So, tayo ho, dito sa Sangguniang ay gumawa na lang ho tayo ng isang paraan na kung maaari, dagdagan pa natin yung ating amount na in-approve. Katulad po ng 42% pa, 42 million na siguro kaya pa natin gawa ng paraan yan, yung sa pre-disaster. Nadagdagan pa yung ating in-approve na 18 million. At ang tingin ko po ay sa pamamagitan noon, yung mga pamilya na hindi agad makakatanggap ng yerong ipamimigay ay baka sakaling merong pangalawang pamimigay pa ulit. Kasi nga po, pinaliwanag naman ni ABC, ni Atty. Makasait, na hindi naman sasapat. Kahit pa sabihin natin, bigyan natin ng tigi isang pirasong yero yan, ay hindi pa rin po sasapat base sa inilatag na numbers ng pamilya na naepektuhan. Ayon nga ho sa CSWD, more than 18,000 families ang affected. So, paano ho natin pagkakasahin yung budget? So, tayo ho dito, ang tingin ko, ang isang paraan para ho tayo ay makatulong ng mas maraming pamilya na mabigyan ng yero o bigas, ay atin hong dagdagan. Meron man ho siguro tayong pagkukunan, yun nga yung sinasabi. Meron pa tayong 42 million. Kung hindi man ganun uling kalaki, 18 million, eh baka kalahati niyan, baka pwede nating bawasin doon sa allocation para doon sa 25 million na itatayong building na supposed to be hindi naman talaga yun ang kailangan ng ating mga kababayan. So sana po, naipaliwanag naman ng ating kagalang-galang ABC yung nangyari. Kaya po sana ay tayo po'y tumulong na ipaliwanag sa ating mga kababayan na kung ano ho yung nangyayaring totoo. Dahil kung hindi, maliligaw po ang mga kababayan natin, mag-iisip po ng hindi maganda. Bakit si Juan ay nabigyan, ako'y hindi, samantalang ako'y natanggalan din ng bubong. So ipaliwanag po lang natin ng ayos. Alam ko naman na si ABC ay updated dyan. Kaya nasabi niya yung mga bagay na, at ako naman ho, ay meron din coordination with the executive, kaya ako alam din ho mga bagay na. So maraming salamat po at magandang umaga sa inyo lahat. The Honorable Leviste is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chairman, sa mga kasamahan ko po, sa lahat po na andito. Para po doon sa kaalaman ng mga taong wala doon sa flag raising kanina, ang ating pong mayor ay nag-announce na ngayon araw pong ang CSWD ay nag-purchase ng 20,000 na yero.
pero po ang na-deliver lang ay 5,000. So ito po ay ipamamahagi po nila ngayon sa mga kapitan sa North District muna daw po. Yan lang po. So ito po ay yero na ipabibigay sa North District at ibibigay po sa mga kapitan. Kaninang umaga po, sinabi po yan at ang mga kapitan po ay kukunin na po ang mga yero para po sa kanila pong lugar sa North District. Marami pong The salamat. Honorable Luan Singh is recognized. Mr. Chair, question lang po doon sa ating ABC. Tama po, siguro nagkakakulangan tayo sa budget, pero what if, kung ako nasa kalagayan po nila, ang aking pong yero ay nilipad ho ng hangin, natapos po ang bagyo, so ano po ang aking gagawang paraan para pansamantala habang hinihintay po ang tulong sa ating gobyerno? Ang gagawin ko po, lilimutin ko ang yero, ikakabit ko muna pansamantala. Tas habang hinihintay ay ang mga yero galing sa gobyerno, hindi kaya pangit tingnan ho na ako po ay malilikbangan kung sakali hahakbangan kasi nakita ng ating gobyerno nakakabit na po pala ang yero, kaya ano po masasabi ho natin? The Honorable Makasait is recognized. I think, if I'm not mistaken, the question being raised by our honorable councilor is whether or not those, yung mga ating mga may bahay na natanggalan ng yero tapos inilagay agad, kung makakatanggap pa o hindi. Tama. Dito po kasi sa ating ginagawa hong assessment, as far as I'm concerned, I don't know kung may nabago ho doon sa mga utos po dahil unang-una po kasi ang kinonsider nila is the budget constraints. Although, yes, it was already raised. Doon po sa katunayan po, doon sa pamiting namin sa mga kapitan, ay tinanong ho namin, ay ina-raise na ho ng ating mga kapitan, paano naman yung mga nakapagkabit na? Wala hong problema kasi it's a given reality na yan ho mayroong mga nakapagkabit na at sabi nila, ako yung nagkameron din ng problema, kami na may natamaan din ng kalamidad, bakit kami hindi nyo bibigyan? Ngayon po, ang naging sagot po sa atin, at actually ng ating CSWD, actually it's an open-ended question na rin po dahil kahit po sila ay hindi po masagot ng direkta ang itong kasagutan po na ito. But as far as they are concerned, ang matulungan ay yung mga tao po talaga nangangailangan. Pero doon naman po sa ating mga natanggalan po ng mga bubong na nakapagkabit agad, hindi naman ho natin sinasabi na wala ho silang natanggap. Let us also remember na hindi lamang po bubong yung ating pinamimigay na yero. Although nakapag-budget po tayo na magbibigay ho tayo ng bubong, na dapat tayo magbibigay sa bubong, hindi lang ho natin mabigyan ho ang lahat, and we really have to choose. Sino ho ba? O we have to prioritize who do we have to give to. Kasi hindi ho talaga lahat yung pagbibigyan. Siguro yun, tanggap po natin, tayo may mali na ho doon, kaso mahirap naman tayo magbigay ng isang bagay na wala naman ho tayo. But then, hindi ho sila nawalan, hindi ho sila na-zero. Let's put that into our mind, hindi ho na-zero ang lahat ng naapektuhan ng kalamidad, pero kung hindi sila nakatanggap ng yero, nakatanggap po sila ng relief goods. In one way or another, tinulungan po natin, kaya po yung listahan naman, kasi po yung purpose po ng listahan ho natin, hindi lamang naman po kinuha yon para sa mga yero. Kinuha rin po yun para po sa mga bibigyan ng mga relief goods. Pero kung meron pa hindi nabigyan ng relief goods tapos hindi pa mabibigyan ng yero, ay talagang mali na yan. Tingin ko, doon ko po tayo magkakamali. Pero as of now, with all due respect to our Honorable Councilor Mac Luan Singh, siguro po yung pagpa-priority. It's a question who to prioritize doon sa mga tao na ating bibigyan, and we cannot, due to the budget constraints, we cannot answer definitely or correctly, if that's the right term, kung paano mabibigyan yung mga nakapagkabit na. But then again, nabagyan sila ng mga relief goods. The Honorable Luan Singh is recognized. Mr. Chair, sa konting kadagdagan lang po is, ang sa akin lang po is, hindi lang may ilan pa hong bagyo tayo darating. Ang sa kanila is para mapaghanda rin sa mga susunod na bagyo. So, Mr. Chair, sa tingin ko lang po, kung tayo nagkukulang sa budget, sana madagdagan lang ang ating budget para ma-actionan agad sa mga nangangailangan po ng yero, plywood o pako. So, yun lang po, Mr. Chair. Maraming The salamat po. Honorable Mendoza is recognized.
Mr. Chairman, maganda nga ho ang punto ho ni Kunsehal Makmak at katulad din nga po ng sinagot kanina ng atin pong ABC. Kasi ang pakinig ko po sa kanya, ang kanya pong naulit kanina ay kailangan hong may litrato at kailangan ipakita pa rin ang litrato. Pero during the special session, Mr. Chairman, kung maaalala po natin, ako po ay nag-move na kahit na po walang litrato, ay kailangan na rin hong bigyan at pagka ito po'y sinertifyan ng atin pong mga barangay council o ng barangay captain. Ngayon po kasing panahong ito, tiwalaan na lamang po ang kailangan. Kung ito po'y isa-certify ng ating mga barangay, ay siguro naman po, ibig sabihin nito ay totoo ho. Hindi na ho siguro kailangang magpakita ng litrato para ho sa ebidensya, para naman ho matulungan ang tao ho na nasalanta ng bagyo. And Mr. Chairman, kanina nga ho'y nababanggit din natin po ang pondo ho natin. Nabanggit ho na 18 milyones ang inaprubahan natin, pero ilang porsyento lamang po ng 18 milyones ang sabi ho ng COA na pwede hong ibigay. Mr. Chairman, kung ang kulang po ay pondo, kaya nga po ang gusto ko nga po yung makapagpatawag ho ng isang malawakan pagpupulong sa atin pong mga ahensya, sa lahat ho ng atin pong mga kapitan. Gusto ko rin ho kasi buksan pati ho dito sa atin, sa Sangguniang Panlunsod. Kasi meron ho dito sa ating pinaaprubahan na 70%. Ito ho ay ang sa City Disaster Risk Reduction Management and Council. This is resolution number 01-2014. Ito po yung ilang beses na hong binago, ilang beses na hong ipinasok po dito sa atin. Dito po ay 42 million pa ang pondo ho para sa calamity fund, which is the 70%. O ito ho yung pre-calamity or pre-disaster. Ay ang nakalagay ho dito, 5 milyong piso para ho sa seminar orientation ng BDRRMC. 5 milyon po ang nakalagay ho para sa seminar. Ano ho? Ay siguro naman ho, baka pwede tayong bumawas ho dito. Baka pwede hong idagdag natin sa yero, idagdag ho natin sa kahoy, idagdag ho natin sa donasyon, kung kaya pa hong magbigay ng donasyon na para ho sa ating mga kababayan. Idagdag ho natin para ho sa bigas, pagkain at relief goods na pwede hong ibigay sa atin hong mga nasalanta ng bagyo. Mr. Chairman, in addition, Mr. Chairman, meron din pong nakalagay po dito na 20 milyon para ho sa construction ng evacuation center doon po sa KLL compound. 20 million po sa bagong resolusyon ang nakalagay. Siguro naman ho, ang evacuation center ay kakailanganin pa sa mga susunod, pero ito naman hong nangyari na palagay ko mas kakailanganin ngayon hong mga panahon. Ang nakalagay pa rin ho ay 8 milyon para sa CCTV. CCTV po na tayo naman ho meron na ho dati na siguro ho ay may mga nasira po lamang, pero maglalagay po uli ng 8 milyon. Kaya ho napakalaki ho ng pwede po hong gamiting pondo para ho sa 70%. Kung ang 70% naman ho ay hindi pwedeng gamitin sa post-calamity o sa quick response, siguro naman ho ang sanggunian sa pakikipagtulungan po ng ating executive ay meron pa hong makikitang ibang pondo na para naman ho maibigay naman natin sa atin pong mga kababayan. If we are only going to limit ang ating pong mga kababayan sa 5,000 lamang at 18 mil ho ang nasalanta, siguro wala pa hong kalahati sa mga naapektuhan. Papayaga po tayo ang lungsod ng Lipa na halos 30% lamang to 40% po lamang ang tulungan sa ating mga kababayang nasalanta. Diga ang gusto ho nga natin, ang sabi nga ho, pare-pareho tayo ng atin hong gusto na makatulong sa ating mga kababayan. Gumawa po tayo ng paraan, maghanap po tayo ng pondo, makipag-dialogue po tayo sa ating executive department para naman ho
maibigay natin sa ating mga kababayan ang kanilang nararapat na matanggap po dahil sila naman huy nasalanta ng bagyo. Yun lamang po ang sa akin. Sana naman po, pagsamasamahan ho natin, dagdagan po natin ang pondo kung meron ho tayong makukunan para naman ho sa atin hong mga kababayan. Maraming salamat po. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, nais ko lang pong sundan ang katatapos magsalita na nakakulay nakakulay peach po ng barong. Ako naman huy nakakulay pink. Mr. Chair, ang nais po nating unang-unang itanong dito, lalo tigit nandito ang ating ABC President, ay ito bagahong barangay seminar orientation ay kailangan ng ating mga barangay dahil siya naman po ang nagre-represent ng ating mga barangay. Na ang naka-close and open parenthesis po dito ay provision of 5 kilos rice, 5 milyon para sa seminar orientation ng Barangay Disaster Risk and Reduction Management Council na ang nakalagay po ay provision of 5 kilos rice. Kagaya po ng nabanggit, kaya sabi ko pisusundan ko ang nabanggit ni Consel Bibong Mendoza, ay bakit po seminar ay magbibigay tayo ng 5 kilong bigas? Ay seminar po ay, ano pong sineseminar doon? Kung paano magsaing ng bigas? The Honorable Makasait is recognized. Kasi po yung question po ay nakadirect kay JR. JR, ikaw muna. Siguro po yung katanungan po ni Consel doon, bago po ako magsalita dito, sabi ho ni Consel Bibong, ay ipagpapatuloy niya ang aking sagot doon sa katanungan ni Consel doon. Regarding po doon sa pangangailangan ho ng seminar, tingin ko po ay may pangangailangan po dahil nakita ko po dito sa ating kung paano ho nag-respond ang bawat barangay. Tingin ko po maganda naman ho yung response ng ating mga barangay, pero syempre ho ay kailangan hong mas maging efficient pa doon sa kung paano. Tingin ko dahil nga po ito'y kauna-unahan na pangyayari dito sa lungsod na Lipa na magkaroon tayo ng gantong kalaking epekto sa bawat barangay, na tingin ko po ang paghahanda po kasi ng ating mga barangay ay doon lamang po sa mga level na ating mga katulad na naranasan na kalamidad dati na hindi po kasing bigat po ngayon. Ngayon po na naka-experience na tayo ng ganitong kabigat, tingin ko po nararapat naman na magkaroon ng seminar na para po handa tayo dito po sa mga gantong klaseng kabigat na pagkakataon. Yung sa question naman ni Consel doon regarding doon sa 5 kilos ay si Consel Bibong ang The Honorable Mendoza is recognized. Maraming salamat ABC sa atin pong presiding officer. Ang narinig ko pong sagot sa atin noong ako po'y tanungin ko ang atin pong DSWD nung nakaraang linggo, ang provision daw ho na bigas ay ipinamimigay para ho sa seminar doon sa barangayan. Ang tinanong ko sa kanya kung lahat ho ay doon ipinamimigay, hindi rin daw ho. Partially daw ho ay doon ipinamimigay ang 5 kilong bigas sa barangayan. Kaya nga ho ang aking naging tanong po noon ay ito gay naaayon sa batas kasi ito ay pre-disaster. Pero sinundan ko na rin po naman na hindi pa ho yun ang tamang oras, hindi pa ho yun ang tamang pagkakataon para pag-usapan. Kako'y ibang araw kako natin pag-uusapan yan at siguro ay sa mga susunod linggo pagkatapos na nitong mga ginagawang preparation at alam ko rin naman ng ating DSWD ay pagod na rin at talagang sila nagtatrabaho para ma-deliver yung para sa ating mga kapwa Lipenyo ay madami silang ginagawa kaya hindi muna siguro ng pagkakataon. Pero yun ang pagkakabanggit niya po sa atin. Yung 5 kilong bigas na yun ay isinasama sa barangayan. Mr. The Chair, Honorable Linatok is recognized. ito po ay hinihingi pa lang sa atin na maaprubahan. Paano po kung hindi maaprubahan ang 70% na ito na pre-disaster? Na yun pala'y ipinamimigay na. Siguro ho, dun sa nabanggit ni ABC President na seminar, kung tunay na seminar, wala hong problema siguro. Subalit, kung titingnan po natin ang figura na 5 milyon para sa seminar, hindi po ba ito ay kalabisan
na tayo magse-seminar na may halagang 5 milyon. Subalit, meron tayong nakikitang pangangailangan ng ating mga kababayan. Alam naman ho natin dito sa ang mga Batanggenyo, lalo tigit ang mga Lipenyo, no? Hindi natin kailangan ng napakahabang pulong. Ang kailangan ng ating mga kababayan ay malinaw na tulong, hindi pulong na ng pulong na wala namang kinahantungan. Ito po bang 5 kilong bigas na pinamimigay na ito ay nakakapagpagawa ng kanilang bubong? Nakakatulong na masustinahan ang kanilang pangangailangan sa paghahanda sa bagyo. 5 kilong bigas, ilang araw lang po ito isasaing. Diga ho, kung bagamat nakatulong tayo. So ang tinitingnan po natin dito ay kung tatanungin siguro natin ng ating mga kabarangay kung kailangan pa nila ng seminar, baka sabihin ay yero na lamang ang inyong ibigay. So pwede pong ang 5 milyong ito, tanggalin na natin sa seminar at ilagay na natin sa donations. Yung atin hong 1.5 million ay magiging 6.5 million. Diga ho. Ikalawa po, ang construction ng evacuation center sa KLL compound. Ito po ay sinabi na natin nung nakaraan. At nandito po ang ating taga-DSWD. Hindi po natin kailangan ang evacuation center sa KLL compound. Dahil oras i-evacuate mo doon ang ating mga naapektuhan ng anumang kalamidad, ay hindi naman sila titira doon ng panghabang panahon o pangmatagalan. At alam naman natin na napakasisinop at napakatiyatyaga ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Lipa. Bagamat naapektuhan, marami po tayong account na sila ay nag-evacuate sa Sabang, nag-evacuate sa mga evacuation center. Pero ilang araw lang silang tumigil doon. Diga ho. At nung hupa ng bagyo, nagsibalik na sila. So ano po ang pangangailangan natin ng evacuation center? Bakit kailangan pa natin magtayo ng panibagong evacuation center? Whereas, we can identify public schools na yan po nationwide ay ginagawa. Nag-identify na lang tayo ng public schools. At yung public schools na ma-identify natin per district ay ating bigyan ng pondo. Ipagawa natin ang mga palikuran, magpagawa tayo ng stock room, bumili tayo ng mga higaan kung kinakailangan. Bukod pa ho doon, gymnasium, napakagaganda ho. Bukod tangi ang lungsod ng Lipa na may pinakamaraming barangay multipurpose or gymnasium. North, South, East, West, Urban, meron ho tayong mga gymnasium na pwede nating i-identify. Lagyan natin ng palikuran, lagyan natin ng mga stock room na kakailangan natin gagamitin natin pag panahon ng merong kalamidad. At yan ho'y mas matutuwa ang tao kaysa sila'y dadalhin sa kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Dahil halimbawa ay tagahalang nga ang example. Dadalhin mo pa. Kung may mga nakaharang sa karsada ng mga natumbang puno at poste, paano ho madadala sa evacuation center? So strategically, ito po yung sinasabi natin sa DSWD, na mag-identify kada distrito ng center ng magiging evacuation. Siguro po mas magiging feasible kaysa po magpatayo tayo ng bagong KLL, do sa KLL compound ng evacuation center. At aking sinasabi muli, ang lupa ho na dinonate na yan ay intended for sports and educational facilities lamang. Ang evacuation po, hindi po yan pang-edukasyon. So ito po, 20 million. Kung ito po muli ay maiilagay natin sa donation. Wala ho akong pagtutol dito. Ilalagay natin sa donation. Magiging 26 million mahigit ang ating pangdonasyon. Natingin ko, kung bibigyan naman natin ng mga bagong yero at mga mga kahoy ang ating mga kababayan na nasalanta, this is also pre-disaster. Dahil patitibahin natin yung mga bahay na nasalanta. Yung tunay na nasalanta. Hindi naman ho yung naggawa ng garahe o ulbo ng baboy doon sa mga hindi naman sadyang nasalanta. So, mapunta lamang ito sa donasyon, palagay ko, matutugunan natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mahigit 26 na milyon po itong aking binabanggit na mas higit na kinakailangan. Kung pre-disaster ang pinag-uusapan natin, mas magiging pre-disaster ito sapagkat patitibahin natin yung mga mahuhuna ng bahay ng ating mga mahihirap na kababayan, lalo tigit, at yung mga nasirang bahay ng ating mga kababayan. Yun lamang po, magandang umaga, salamat. The Honorable Monte Alto is recognized.
Chairman, sumasang-ayon po ako sa sinasabi ng ating kagalang-galang na konsehal Don Linatok na ito po yung magiging solusyon sa kaninang pinagdidiskusyonan ni Kagawad ABC at ni Konsehal Makmak Luwansing. Sinasabi po ng ating Konsehal Makmak na napakadami ang nangangailangan ng yero na hindi makakuha ng pondo. At tama naman po ang sinasabi ni Konsehal ABC na willing pong tumulong kaso mo ay limited ang ating pondo. Kinumpute niya po kanina sa 5,000 lamang po na katao, pamilya na nangangailangan ay nangangailangan na po tayo ng 10 million pesos. Ay ang naapektuhan po ay 18,000 pamilya. So ito na po yung sinasabi ko. Tama po na maraming nasira pero marami po ang ating mga kababayan na maabilidad. Nagawa po agad ang kanilang mga bahay. For example po ay ang Barangay Tagbakin. Barangay Halang, Sitio Tagbakin. Ako po'y nanggaling doon. Yun po ang mismong malaki ang epekto sapagkat yun po ay tabing dagat. Pero kausap ko po yung mga tao. Nagdala po tayo ng bigas doon, tulong po sa kanila. Ano pong sabi ng mga tao? Konsehal, wala pong problema kasi nakuha naman namin ang aming hero na ikabit po namin. Pero ang iba lang po, talagang nasira na, tumutulo. Pero ikinabit pa rin po namin dahil sa kailangang magkabubong ang aming bahay. Nung pumunta po ako doon, nakita ko mga nakakabit na ang kanilang mga yero. Meron nga lang pong 2 bahay na talaga pong nagiba at naanod papunta sa dagat. Yun po ang nakikitira lamang sa kamag-anak. So, ano po ang aking pinupunto? Pinupunto ko po, ipamimigay po ng ating DSWD na eksekutibo kung ano pong budget nating naipondo ngayong kalamidad na ito. Saan po kukuhanin yung sinasabi ni Konsehal Makmak Luwansing? Kuhanin po natin sa sinasabi ni Konsehal Don Linatok na yung 70% pa na pondo para sa pre-disaster ay atin nang maipamigay kung ating ma-approve. Ma-approve natin na donasyon at hindi pampagawa na 20 million ng panibagong evacuation center at yung pong seminar, pansamantala ay ibigay muna natin dito sa mga nangangailangan para lahat ay ating matulungan. Pondo po ang kailangan natin. Yun lang po, Mr. Chairman. The Honorable Katipon is recognized. So nakita ho natin lahat yung statement ng bawat konsehal. Ang punot dulo, kulang ho ng pondo. So sa tingin ko ho, din ho sa sinasabi ho nilang resolution ng City Disaster Risk Reduction Management ng Council, suma total ho ng calamity pa ng lusod ng Lipa ay 60,235,000. 5% of total budget of 1.2 billion na budget ng 2014 ng lusod ng Lipa. Noon hong una, nagkaroon ho ang DBM circular na pwedeng gamitin ang 70%. Noon hong panahon namin ni na Konsehal Kiana, yun hong 5%. Pag wala hong disaster, hindi ho pwedeng gamitin. Ngayon ho, sa bago circular na may Supreme Court ruling pa, na yung 70% ay pwedeng gamitin bago magkaroon ng kalamidad. Itong nangyaring ito sa City Disaster Risk Reduction Management and Council na na-late o talagang na-delayed ng kaunti sa chairman ng Committee on Appropriation dahil sa kanyang pag-aaral at ako natutuwa sa kanyang statement. Na kung inyong makikita ang isang item sa capital outlay, construction of evacuation center at KLL compound in the amount of 20 million. At saka ho yung MOE in the amount of 8.9 million for gasoline, barangay seminar, emergency response training, donation. Ito ho, noong 2013, nagkaroon na rin ho tayo ng ganitong pagbabudget. At noong panahon ngayon, yung disaster yung in advance, mga kanal, kalye ang ating ginawa. Ngayon, ang MOH, construction ng building, siguro ho, ang ating pinagdidiskusyonan ay natapos na. At si Konsehal Noni kanina, na nagsalita pa nga, na medyo talagang nalilito na rin siya. Baka nga makalito nga naman sa mga tao. At tayo naman dito ay hindi nalilito sa mga tao. Tayong lahat dito iisang intensyon.
Ang intention natin, matulungan ng tao. Kaya ho, sa tamang panahon, pinakikiusapan ko ho, Mr. Chairman, ang Chairman ng Committee on Appropriation, na amyendahan ang resolution ng City Disaster Risk Reduction and Management Council na alisin ang construction of evacuation center, alisin ang ilang item like seminar at itulong sa mamayan ng Luzon ng Lipa doon sa nakaraang bagyong Glenda dito po sa atin. Salamat po. Kung wala na po, will privilege the Honorable Hernandez. Narito na ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran.